Hanggang magnitude 8.2 na lindol ang posibleng yumanig sa 6 na active trenches sa Pilipinas. Pagtaas ng presyo ng gulay, pinangangambahan ng mamimili. Isang minor de edad na umano'y nagpaplanong magsagawa ng pamamaril sa isang paaralan sa Cavite ay nasa pangalaga na ng DSWD matapos maaresto ng mga otoridad. Posibleng magwakas na ang 8 taong pananatili ni LeBron James sa Los Angeles Lakers matapos ang mga ulat na maglalaro siya sa ibang koponan sa susunod na NBA season. Hanggang magnitude 8.2 na lindol ang posibleng magpayanig sa 6 na active trenches sa Pilipinas. Alin nga ba ang pinakamalalim? Cotabato Trench, Manila Trench o Philippine Trench? Unahin natin ang Cotabato Trench. May lalim itong humigit kumulang 5,700 meters o halos 6 na kilometro. Ito rin ang fault system na sinasabing gumalaw kaya naganap ang lindol sa Mindanao nitong Lunes. Ang Manila Trench na nasa western coast ng Luzon at Mindoro ay may lalim na 5,400 meters. Ibig sabihin, mas malalim ang Cotabato Trench kaysa sa Manila Trench. Ngunit ang Philippine Trench pa rin ang pinakamalalim sa bansa, na umaabot sa 10,014 meters. Sa lalim nito, maaari nitong malamon ang Mount Everest kung usapang lalim lamang. Kung haba naman ang pag-uusapan, umaabot ang Philippine Trench sa 1,320 kilometers mula silangang Luzon hanggang timog silangang Mindanao. At ayon sa ilang pag-aaral, maaari pa itong umabot sa 1,800 kilometers. Sa kabuuan, may 6 na malalaking trenches sa Pilipinas, kabilang ang East Luzon True, Negros Trench at Sulu Trench. Bagamat hindi napipredik ang lindol, mahalagang alam natin ang tamang dapat gawin sa oras ng pandemya. Duck, cover, and hold. Paulit-ulit man natin itong naririnig, ang kaalaman ng ating pinakamahalagang yaman. Mula noong nakaraang Biyernes, kapansin-pansin aniya ang taas ng presyo ng ilang gulay tulad ng sitaw na dumoble raw ang presyo kada bundle. Nasa 200 pesos na raw kasi ito ngayon mula sa 100 pesos per bundle lang noong nakaraang linggo. 40 pesos naman ang itinaas ng Baguio beans na nasa dating 100 pesos per kilo. Ang kamatis ay mabibili ngayon ng 80 pesos per kilo mula sa dating 50 pesos lamang. 20 pesos ang itinaas ng patatas na nasa 100 pesos ang kilo. Maging ang kalabasa, tumaas din ng piso at mabibili ngayon ng 60 pesos kada kilo. Ayon kay Aling Florentina, hindi kasi ganoon karami ang supply ng gulay kaya malaki ang itinaas ng presyo ng mga ito. Kaya karamihan sa mga mamimili, pili na lang raw ang binibili sa kanyang tinda. Nakakatipid na rin talaga ang mga tao ngayon. Kasi noon, wala talaga sila ng kuha. Pero ngayon, nakaka-budget na rin talaga sila. Okay lang, nakakaraos. Ang mamimiling si Jiho, basta na lang daw kumukuha ng kanyang mga gulay. Hindi ko na iniintindi. Kuha na lang ako ng kuha. Akala mo bumababa lang pero mataas pa rin. Kung may mga tumaas, may mga gulay din na bumaba ang presyo. Tulad ng ampalaya na 50 pesos ang ibinaba ng presyo at mabibili na lang ng 70 pesos ang kilo. 40 pesos naman ang ibinaba ng bell pepper na nasa 160 pesos ang kilo. Bumaba ng 30 pesos ang sayote na 50 pesos ang kilo, habang ang repolyo ay nasa 100 pesos ang kilo mula sa dating 120 pesos ang kilo. Wala namang galaw sa ilang gulay katulad ng carrots na nasa 80 pesos ang kilo at talong na nasa 60 pesos ang kilo. Hindi naman nagkalayo ang presyo ng mga gulay sa trabaho market kung ikukumpara sa price monitoring ng Department of Agriculture maliban na lang sa presyo ng Baguio beans at sitaw. Christine Murante, Nagbabalita, Sentro 1. Live mula sa Haven of Wisdom Academy Center.
Magandang araw sa lahat ng mga mag-aaral, guro at kawani ng Philippine Wisdom Academy. Ting Morante para sa detalye. Christine, Lawrence, ayon sa Cavite Provincial Police Office, ang grade 10 student na umano'y nagpaplanong magsagawa ng mass shooting sa paaralan ay naipasa na sa pangangalaga ng Municipal Social Welfare and Development Office. Sa eksklusibong panayam kay Police Lieutenant Sara Rio, Information Officer ng Cavite PPO, sinabi niyang maisinampa ng kaso laban sa menor de edad dahil sa posibleng paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Na-recover din ng mga otoridad ang hindi rehistradong baril na umano'y balak niyang gamitin sa planong pamamaril. Napaka-alarma ng mga mensahe niya sa group chat. At ang mga kasama niya ay kapwa-estudyante na sa paaralan. Dahil natakot ang mga bata, agad nila itong isinumbong sa kanilang guro at sinabing may baril umano ang estudyante nito. Dagdag pa ni Police Lieutenant Sara Rio na base sa kanilang investigasyon na impluwensyahan umano ang menor de edad na kumakailang school shooting sa Tacloban at gusto niyang gayahin ang nangyari. Sinabi niyang gusto niyang gayahin ang nangyari sa Tacloban. Batay sa investigasyon, parang gusto niyang ulitin ang nakita niya sa TV. Sinabi rin ni Police Lieutenant Sara Rio na pinayuhan nila ang mga paaralan sa Cavite na higpitan ang pagbabantay at inspeksyon sa mga bag at gamit ng mga estudyante upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa paaralan. Mananatili muna ang grade 10 students sa DSWD, ngunit ayon sa Cavite PPO, ililipat siya sa Boys Town o National Training School for Boys sa Tanay para sumailalim sa rehabilitation program. Nakausap din namin ang punong guro ng General Mariano Alvarez Technical High School kung saan naiulat ang planong pamamaril. Sinabi niya na kahit may nagawang paglabag ang estudyante, responsibilidad pa rin nila ito bilang mga mag-aaral at umaasa silang maayos din ang mga problemang kinahaharap nito. Christine Morante, Nakatutok, Sentro 1. Posibleng bukas na ang 8 taong pananatili ni LeBron James sa Los Angeles Lakers matapos lumabas na ulat na maglalaro siya sa ibang koponan para sa NBA 2026-2027 season. Ayon sa ulat, ipinaalam na long-time agent ni James na si Rich Paul sa Lakers na hindi na babalik ang 41 years old superstar sa koponan. Matatanda ang 8 season siyang nagsuot ng purple and gold at pinangunahan ng Lakers sa pagbawagi ng NBA championship noong 2020. Bagamat wala pang inanunsyong bagong koponan, kabilang sa mga lumulutang na posibilidad ang Golden State Warriors na inuulat ang naghahanda rin kunin ang 4 na beses na NBA MVP. Sa nakaraang season, nagtala si James ng average na 20.9 points, 7.2 assists at 6.1 rebounds kada laro. Hawak din niya ang record bilang all-time leading scorer sa kasaysayan ng NBA. Inaasahang maglaro pa siya sa kanyang ika-24 season sa liga. Stunning in an electric blue dress si Kapuso It Girl Gabby Garcia na dumalo sa isang tech brand launch bilang bagong ambassador at isa sa panel members. Dito, isinishare ni Gabby ang ilan sa kanyang experiences bilang artista at content creator. Dahil tapos na ang Encantadia Chronicles Sangre, mas may time na raw si Gabby ngayon para sa kanyang personal project with boyfriend Khalil Ramos, na ipapakita ang araw nila sa kanilang creative side at love for food. Nagiging couple bonding na rin daw nila ito ni Khalil na busy rin sa ginagawang serye at pelikula. More of fun bonding time that we really don't feel like na kasi nga it's our passion project, so we don't really feel at work at all. Last month naman nagkaroon ng solo trip si Gabby sa Paris, France. Nanonood daw siya ng French OPN at ine-explore ang City of Love. Ang saya kasi parang gift ko na siya sa sarili ko, di ba? When I can ever do it na mag-travel ako to Paris and shop and spend time with myself. Now that I'm in my late 20s,
parang it's such a perfect time to do all of that. Christine Morante, updated sa Showbiz Spotlight. Magandang araw! Narito ang ating ulat ng panahon para sa Imus Cavite. Asahang mainit at bahagyang maulan na panahon sa buong maghapon. Maaari umabot sa 36 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura. Pagsapit ng hapon, may posibilidad ng pulong-pulong pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagpigla. Kaya kung may balak kayong lumabas, huwag kalimutang magdala ng kaya at mag-ingat sa biglaang buhos ng ulan at pagpigla. Dahil mataas ang index, ugaling uminom ng maraming tubig. Iwasan rin ang matagal na pagbibilad sa ilalim ng araw at magsuot ng magagaan at preskong damit. Samantala, pinapayuhan din ang mga motorista na maghinay-hinay sa pagmamaneho dahil maaaring maging madulas ang mga kalsada kapag nagsimula ng umulan. Iyan ang pinakahuling ulat ng panahon. Mag-ingat sa magandang araw sa ating lahat. Pati yan ang mga balita ngayong Martes. Ako si Prince Makalalad. Ako si Calix Gabiola. Ito ang Sentro 1. Balitang may puso, Ulat na may katotohanan. patutok. Ang Sentro 1.